kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and welcome po sa ating pang-anim na simbang gabi o Misa de Gallio. Nakalahati na po tayo. Konti na lang, matatapos na po natin. Kumusta po kayo? Dasal at dalangin ko, sana ay nasa mabuti at magandang kalagayan kayo. At isang dasal ko na habang kayo ay nagsisimba, lumalalim ang inyong pananampalataya at lumalakas ang inyong pag-asa. Because the most expensive thing that could cost us is our hope. Dahil pag wala kang pag-asa, para saan pa ang mabuhay ka? Hindi po ba? Pag wala ka ng pag-asa, wala ka na ring dahilan para magpatuloy at mabuhay. Mga kapatid, dasal ko po ang ating mga misa ay nakakatulong para tumibay ang inyong pag-asa, para magpatuloy kayo at para lumakas kayo sa buhay. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang banal na monghe. Sa kanya pong paglalakbay sa bundok, nakakita po siya ng isang batis at uminom siya dahil nauuhaw siya. Habang umiinom siya, may nakita po siya na isang malaking tipak ng ginto. At kinuha po niya ito, nilagay sa kanyang bag. Kinabukasan, sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang paglalakbay at paglalakad, meron po siyang nakasalubong na isang nagpapalimos. Isang pulubi, gutom na gutom. At nilapitan po niya ang monghe, humihingi ng pagkain. Ito naman pong monghe, binuksan yung bag, kumuha ng tinapay. Pero aksidente, nakita po ng pulubi, ng mahirap, yung napakalaking ginto nandun sa loob ng bag. Kaya sabi po ng pulubi dito sa monghe, total monghe ka, hindi mo naman kailangan yan. Pwede po ba sa akin na lang yung ginto na nakita ko dun sa bag mo? At itong monghe, wala pong pag-aalinlangan. Walang dalawang isip. Agad kinuha yung ginto, binigay po dun sa pulubi. At umalis yung pulubi, napakasaya. Nagdidiwang, iniisip, sinasabi, yes, mayaman na ako, solved na ang aking buhay, wala na ako problema. Pero ilang araw ang lumipas, nagkakita muli ito pong monghe at yung pulubi. At tilapitan ng pulubi yung monghe. Sabi ng pulubi, alam ko po mahalaga para sa inyo yung ginto. Ibabalik ko na sa inyo. Pero meron akong gustong ibigay nyo sa akin. Nagtataka itong monghe. Tinanong, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? At sabi ng pulubi, gusto kong ibigay mo sa akin yung naramdaman mo. Ano yung nag-udyok sa inyo? Bakit ganun kadali para sa inyo? Ang ibigay na lang itong ginto. Yan po sana yung ibigay nyo sa akin. Dahil para sa akin, na pagnilayan ko, naisip ko, mas mahalaga yon kesa dito sa ginto. Oo nga naman po, di po ba mga kapatid? Hindi lang ang kayamanan, ginto, pera, diamante, ari-arian, ang mahal at mahalaga sa ating buhay. Mas mahal at mas mahalaga ang kagandahang loob. Amen? More precious than gold, diamonds, wealth, money, riches is kindness and generosity. When you are kind, when you are generous, you are the wealthiest, you are the richest. Ang pinakamayamang tao ay hindi yung maraming ari-arian. Ang pinakamayamang tao ay yung taong handa na tumulong. Ang pinakamayaman na tao ay yung taong masayang nagkakawang gawa. Amen? My dear friends, there is hope. Believe it. Why? Because there are still generous and good people in this world. Maniwala ka man hindi, meron pa rin mga taong mabubuti at matulungin. Kahit na sabihin mo maraming swapang ngayon sa mundo. Oo, maraming mga tao na gahaman sa pera, matakaw sa lupa. Kahit na maraming mga tao ang makasarili,
Pero tahimik lang. Marami pa rin ang mga tao, di lang nila sinasabi, mabuti sila, mabait sila, mapagkawang gawa ang mga taong ito. Maniwala ka, mga kapatid, meron pa rin mga tao na pag ikaw ay nangailangan, tatakbo sila sa iyong tabi para ikaw ay tulungan. At isa ang ating mahal na ina, isa, si Maria, sa mga ganyang klaseng tao. Kahit na nagdadalang tao ang ating mahal na ina, si Maria, kahit na malayo daw yung kanyang paglalakbay, kahit na nakakapagod yung lakarin, narinig natin, nagmadali siya na pumunta sa kanyang pinsan, si Elizabeth. Yung bahay po nila Elizabeth, nasa kaburulan. Mataas itong lugar. Pero hindi ininda ni Maria yung pagod, yung layo. Bakit siya pumunta doon? Kasi gusto niyang makipagsaya doon sa grasya na tinanggap ni Elizabeth. Pumunta siya doon kahit na siya, meron din siyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Kasi gusto niyang tulungan sa pagdadalang tao ang kanyang pinsan. Ganyan kabuti ang ating mahal na ina. Ganyang kabait si Maria. Ano po ang tanda na ang isang tao ay tunay na mabuti at mabait? Ito ay kapag kaya niyang kalimutan minsan ang kanyang sarili para lang tulungan ang iba. My dear friends, we can also spread hope in our world by being simply kind to others. Remember, kindness is also a ministry. Isang klase po na paglilingkod, ang pagiging mabait. Opo, kailangan natin sa simbahan na mga nagbabasa, kailangan natin sa parokya, yung mga nangangasiwa, kailangan po natin sa Santa Iglesia, ang mga bata na nagsaserve. Pero ang number one na kailangan natin sa paglilingkod, ay yung mga naglilingkod ay mababait. Amen? Aanuhin mo yung napakalapit mo sa simbahan, yung ugali mo napakalayo sa Panginoon. Di po ba? Aanuhin mo yung nagsaserve ka nga, napakasama naman ang iyong ugali. Di po ba? Opo, lahat tayo, meron tayo mga pinagdadaanan na problema. Opo, lahat tayo, merong inaalala minsan. Opo, lahat naman tayo may sugat sa nakalipas. Pero mga kapatid, sana naman maging sensitive ka sa ibang tao. Hindi mo alam, yung kaharap mo, mahina, marupok siya. Piliin nating maging mabait palagi. Dahil hindi natin alam yung struggle, yung paghihirap na pinagdadaanan ng ibang tao. Piliin natin maging matulungin sa iba. Kahit na tayo ay nangangailangan din. Dahil pag marunong kang tumulong sa iba, nakikita yan ng Diyos. Ang Diyos ang magpupuno sa iyong pangangailangan. Amen? Ang simpleng ngiti, malaking bagay po yan. When you smile, you spread love and cheer. May bayad po ba yung ngiti nyo? Di ba wala? Bakit hindi mo subukan ng umiti? Practice always to smile. Even if life is hard. Ang bigat na nga ng buhay. Ang hirap na nga ng ating sitwasyon. Tapos magsisimangot ka pa. Please, try to smile. Other people are looking. Smile. You can affect other people. Smile. Your body will feel it. You will become a lot happier. Amen? Subukan mo, batiin mo ang iba. Nakakagaan ng loob yan. Kamukha po ni Elizabeth, binati niya si Maria. Siguradong pagod na pagod ang ating mahal na ina doon sa kanyang paglalakbay. Pero nawala yung pagod niya nung binati siya ng kanyang pinsan si Santa Isabel. Sinabihan siya, "Blessed are you among women." Kaya nga po, kung babasahin nyo, itong ebanghelyong ito, pagkatapos, si Maria naman kakanta. Yung kanyang Magnificat, mababasa natin. Napakalaking bagay. Yung pagbabati mo, pag-affirm, pagko-compliment sa ibang tao. Kasi, ang kasabihan nga, a compliment is a verbal sunshine. Wow! Ganda po, no? Nakakapagbigay ka ng liwanag sa ibang tao pag pinupuri mo sila, pag binabati mo sila.
Yung lang sabihin mo din, pinagdadasal mo yung ibang tao, nakakabuhay na po yan ng pag-asa sa iba. Hindi mo lang alam, napakalaki ng impact mo kung magpaparamdam ka ng kakaunting putihan sa kapwa mo. Remember, my dear friends, kindness costs nothing. But to the right people, it is priceless. Wala naman pong halaga. Libre lang po ang pagiging mabuti sa iba. Pero pag tinulungan mong ibang tao, napakahalaga niyan para sa kanila. Kung nag-iisip po kayo ng regalo ngayong Pasko, bakit hindi mo subukan muna na maging mabuti at mabait? Hindi po yan excuse para hindi magbigay ng regalo. Pero kapatid, tama na muna yung pagbubwisit. Tama na muna yung pagtatampo. Tama na muna yung pag-iinis-inis mo, yung init ng iyong ulo. Ang pinakamahalagang regalo ay yung ngayong Pasko, butihin mo lang ang iyong ugali. Sana naman maging mabait ka. At sana kahit hindi Pasko, buong year, hanggang next year, araw-arawin mo na maging mabuti at mabait ka, umpisan mo sa pamilya mo. Amen? Sabi nila, kapag may kasama kang 5 matalinong tao, magiging pang-anim ka daw dun sa mga matatalinong yon. Sabi nila, kapag meron kang kaibigan na 5 mayayaman, magiging kang pang-anim na mayaman kasama nila. Yan, maghanap na kayo ng mga mayayaman na kaibigan, ha? Pero totoo din po, pag meron kang kabarkada, kaibigan kasama, 5 pasaway, 5 mabisyo, araw-araw pakisamahan, magiging pang-anim ka dun sa mga pasaway, dun sa mga mabibisyong yun. Ibig sabihin, yung mga kasama natin may epekto sa ating pag-uugali. Tandaan niyo po ito, yung mga kaibigan natin, yung mga kabarkada natin, yung mga nakakasama natin, parang wifi yan. Sila yung signal sa ating pagkatao, sa ating pag-uugali. Kaya nga, kung gusto mong maging mabait, sino dapat ang samahan mo kung hindi rin yung mga mabait? Nagpapasalamat tayo dahil sa simbahan, hindi lang mababait yung mga kasama natin, banal pa sila. We have the saints who can help us, who can transform the way that we think, the way that we talk, the way that we act. Nagpapasalamat tayo. Nandiyan ang ating mahal na ina, si Maria. Naway, samahan tayo ng ating mahal na ina. Sinasamahan tayo ng ating mahal na ina. Ginagabayan niya tayo. Nananatili siya sa atin. At pinagdarasal tayo araw-araw para magbago ang iyong pag-uugali at pamumuhay. Naway, maging mabuti at banal ka kamukha niya. Samahan mo, lapitan mo ang ating mahal na ina, si Maria. Sabihin natin, sa pamamagitan ng banal na misang ito, magpatulong tayo sa Kanya para sa pagbabago ng ating buhay. Mahal na ina, Mama Mary, tulungan mo kami. Pagdasal mo kami ngayon at magpakailanman. Amen.